Okay, nothing beats. Gets 2. Ayan na guys, hello, what's up? Magandang araw, gabi, tanghali sa inyo. At nandito na naman kami ni Sir John para maggawa ng Nyodcast. Yan, laging binabago natin yung mga wordings. Panahon natin yun eh. Pero sige. Okay. Ngayon, nandito sa nandito sa text natin yung I can do all things. Okay. Madalas ginagamit yan sa mga sports. Yari, nakapagsuntukan ka, nanalo ka, di ba? Ganun naman yan. Tapos pagod ka sa trabaho, I can do all things. Ganyan yun eh. Yung mga kapag nanghihina ka, parang ginagawang agimat ng mga tao yan eh. Pag pasa ng board exam, yan. All things. O nanalo sa contest. Yan din. Di ba? Ngayon, kaya kami gumagawa ng ganitong podcast para i-debunk. Hindi pero kung natatandaan nyo, isa sa mga unang episodes natin, yung mga most misused, di ba? Yung mga panong topical pa tayo. Hirap kaya. Research. Isa yun sa nabanggit natin. Kasi nga, madalas siyang i-code. Yes, pero hindi alam yung talagang ibig sabihin. Nun. At alam nyo, karamihan naman ng nangyayari sa misquoted na Bible verses is pakabig sa atin. Yes. No? Yung mafe-feel good tayo o yung mafe-feel nating may kakampi tayo. Ganun yung kadalasan eh. Not realizing kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng verse. Ngayon, kaya nagkaroon ng ganitong podcast, ng mga ganitong pag-uusap para linawin kung ano talaga yung mga ganun. Kaya nga pag tayo eh. Pasado tayo ng Bible, ratsyada eh. Walang hindi babasahin eh. May ma-o-offend sa babaeng pastor, binasa eh. May ma-o-offend sa ganitong klaseng lifestyle, binasa eh. Nadaanan eh. Nadaanan. Ganun. Yes. Ganun naman yan. So, let's try it. Sige. And verse 10. Okay. Hanggang 14. Wow! 10 to 14. Ito ay ang aking ginagamit ay ang Bible na Pinoy version. Kung inyo pong alam, maganda tong Bible na to, pero kung strict kayo, wag. Hindi, maganda siya. Fresh kasi yung, lalo na kunyari, nabasa nyo na yung Bible ng yung matagal na. Diba? Tapos pag binasa mo to, baka may something naman siya na So ako naman, hindi ako strict sa ganon. So ikaw ba, sir? Ano ka ba? Sa kailangan itong version lang na tong stick tayo? Hindi naman, pero may version ako na hindi talaga. Yun, okay. Message, yung message. passion. Ayan, yung mga... Okay. So ito, maganda siya, Pinoy version, medyo taglish siya, no? Medyo parang konyo nga ang dating. Pero madaming basher. Pero naisip ko din naman, nung tinranslate ang Bible sa English, madami din basher. Maraming basher. Unless ito naman ay true sa kanyang intention sa meaning. Sa translation. Okay lang naman. Saka maganda niyan, magkaiba kami ng Bible version ni Sir John. Sa kanya English. NKJV yan eh. Yung enduring word natin, NKJV yan. Pero pwede yung bago yung setting nito. Pwede. Ayos pala eh. Pero NKJV nga. So ito, maganda. At ipopromote ko lang. Pero wala akong kita dito. Kasi maganda kasi yung nung una kasi New Testament lang to. Ngayon meron na. Bumili ko nung diba? Yung buo. Old and new. Binala ko nga si Chi. Maganda. Pwedeng pang regalo yan. Okay, go! Ang saya-saya ko sa Panginoon kasi after kasi ng mahabang panahon. Naging concern ulit kayo sa akin. Oy, si Paula. Medyo nagdadrama yata to. Hindi naman. Well, concerned naman talaga kayo. Wala lang kayong chance na mapakita yun noon. Hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo. Kasi natutunan ko ng maging kontento. Kung papasahin mo pala parang Parang yung nagdadrama. Pero okay lang kahit. Tuloy.
Meron man ako o wala. Okay. So, natutunan ni Paul maging kontento, meron man siya o wala. Mamaya explain natin kung ano yung sabihin nun. Alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon. Busog man ako o gutom, sobra-sobra man ang meron ako o napakakonti, kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. So ito yun. Ito yung I can do all things through Christ our Lord. Ito yung nasa mga nakasulat sa bio. Ito yung mga nakasulat sa sapatos. Stephen Curry, alam ko. Yun yung nakasulat. Nothing wrong naman. Nothing beats na lang. So, nothing wrong naman ako. Isulat mo yun. Yes. Basta ang mahalaga, alam mo yung ibig sabihin. Tapos kung saan, tsaka kung saang context kinuha. Yun. Para mas lumalim ba? Okay. 14. Pero syempre, natutuwa ako kasi tinulungan niyo ako nung naghihirap ako. So, isa sa kinakagalak ni Paul dito is nagkaroon uli ng opportunity yung mga Philippians na makagawa ng gawain ng Diyos through giving. So, ano ba to? Pera, yes. Nagbigay yung... Yes, pero meron din clothing, food. Kasi... But remember na yung mga Philippians ay hindi mayaman yung church ng Philippians. Kumbaga, nagbigay nga sila in their poverty. So, kumbaga, generous yung heart nila. Yun yung tama . Yung giver ka talaga. Whether ikaw is well-off or hindi. Sige, sir. Meron kang puso ng pagbibigay. Oo. Tama yan, puso yun . Wala yun sa economic status . Kasi meron akong taong nadidinig na, kung mayaman lang ako tutulong ako. Tapos meron din naman na, hindi pa kailangan hindi pa yung mayaman, matulungin na. Meron nga. At yun yung, sa aking obserbasyon, yun yung, dumadami din yung kanyang blessing na physical kapag maluwag ka sa pera, totoo din kasi totoo naman yung sinasabi ng Bible ngayon ang lesson doon kang kuripot gano'n stingy yun ang stingy ba pag English ng kuripot miser ang nalaman yun gumaganong word miser stingy. Yung parang lahat na lang kinuwenta mo. Matuos. Mga matuos Pero gets mo sir, di ba? Yung ganong mentalidad. Madaming ganon Saka minsan inaano pa nila yung tulong mo. Lalo na kapag sa kamag-anak mo. Parang kapag nangungutang yung kamag-anak mo sa'yo, binigay mo kaagad yung pera. Both akong turn off sa mahilig magpalibre tsaka dun sa mahilig magkwenta. Medyo parehas tayo ng konti. Mas ayoko lang yung Alin? Yung matuos. Ayoko din ng matuos. Medyo forgivable naman yung palibre, lalo na kung lang. Nararamdaman ko kasi kapag conversation starter lang Boy, libre mo nga ako. Okay, gets ko. Pero yung talaga, yung garapalan, medyo hindi, medyo ako. Parehas lang tayo ng sweldo magkatrabaho tayo. Yan ang pagkatrabaho mo. Alam mo pa yung mga utang nyo. Pero masarap magbigay sa mga tao na hindi nang hihingi ng garapalan na gano'n. Oo, tricycle driver. Kapag sinabi, magkano po ang nyo? Magkano po ang pamasahe? Okay na, bahala. Tapos bigyan mo na mababa. Ay, dugdagan nyo na. Hindi, kapag ganun yung sagot, medyo parang, okay, masarap bigyan to. Masarap bigyan yung yung talagang alis na kayo na bahala. Pero yung, dugdagan nyo na po, style lang yun. Ayun. Kayo na po bahala. Baka kasi kinuripot mo din. Wala kasi tayong taripang maganda dito sa Kabanatuan. Ayoko din ano maganda? May metro na ayoko din ng matuos. Actually, ayoko din ng yung pahaging na magbigay naman kayo ng tip. Ayoko din nun. Ayoko din nun. Nung minsan may nagbiro sa akin ng ganun Wala kasi siyang panukle. So, ang sabi ko,
Sige. Kung wala kang panukli, gagamitin ko na itong PWD ko para bumaba yung... Kasi noong una, nung bumili ko, di ko ginamit yung PWD card ko eh. Kulang daw. Ginamit ko yung PWD card ko. Kulang pa rin daw ng 4 na piso. Sinukulan ako ng 4 na piso. Ihulog ko lang daw sa may tip. Kagano. Ako, naniniwala ako na karamihan sa mga joke, may may element siya ng truth. Half-meant. Naniniwala ka doon half-meant. Naniniwala ako. Kasi parang sa conscious mind mo, naisip mo na siya. Oo. Majority pero hindi ako aalis ng room na may mga joke lang talaga. Pero majority, ganun. Dahil sinabi ko. Saka kapag kilala mo yung tao, medyo nararamdaman mo din yung totoo. Okay. Discernment. Diretso ko. Ay, pala decision. Sabi ko ganun. Ako hindi ako niniwala sa culture ng tipping. Okay? Ano bang, yun? Saan magaling? Western yun eh. Tip? Mas naniniwala ako sa culture ng Japan na hindi mo kailangan mag-tip. Ginagawa mo lang yung trabaho mo. Siguro kung magbibigay ka ng tip in a different manner siguro. Pwedeng a gift, opportunity, and access, or pagiging thankful. Naniniwala naman ako na may mga taong thankful kasi nagbibigay ng tip. Pero, kapag okay yun. Kapag ang tip ay pressure na sa'yo, hindi na siya okay. Oo. At kapag medyo nagpapahaging yung nagtitinda ng tip, turn off ako doon. Because in the first place, hindi sa tip ang problem. Ang problem doon ay doon sa sweldo. Yun ang taasan yung sweldo para kahit walang tip. Oo, yun yung point. Para tanggihan na, hindi po, okay lang po. No. Para kaya mo tanggihan. Pero, kunyari, nagpagasolina ako, tas meron ka, tas mabait. Walang problema doon. Pero, yun nga, tama ka dun Pero ikaw mismo yung magpapahaging. Tama ka dun sa, sa realidad ng buhay na yun. Na kapag pinaringgan ka, pag nagde-demand, ayaw magbigay. Di ba? Kaya siguro ganito, maganda siguro sa pamilya namin, yung magulang ko, hindi nagpaparinig, kailangan nila ng pera. Na, magbigay ka naman. Minsan nga, yung mga ibang tao pa, hindi dapat ganun, magbigay ka sa magulang mo. Noon pala, nararanasan niya yun eh. Di ba? Naranasan niya yun. Tapos parang, pinoproject niya inaano na lang niya sa akin. Parang, inirarant lang niya. Hindi, iba yung pamilya namin eh. Iba naman talaga. So kami, kapag nagbigay, thankful sila, maluwag, walang pressure, walang ganun. Personally, ako nyo nanghihingi sa magulang ko. Actually, pag nag-abot pa kasi nasabi ko na, ko okay yung sweldo ko. Okay, well off naman. So, itabi mo na lang yan, ganun. Itabi mo na. Nagugulat kasi wala pag birthday ko, nagpapadala pa siya. Ano? Baka toy car, huwag na kamo. Hindi, nagpapadala lang siya ng ng pera. Magkano ba pinadala minsan? Papadaan niya kay tita. Mga 2,000, 5,000, ganun. Huwag mo na kailangan yan, ma. Hindi, sinasabi ko nga sa kanya. Barya. Hindi. Nasabi ko sa kanya na mag-ipon siya. Kasi patay na yung tatay ko eh. Tapos, ala naman na iba magsusupport sa kanya. Parang gusto sabi, mag-ipon ka ng pangataol mo. Hindi, may SSS naman kasi din siya. So, kaya naman. Meron. May din ako. Yung siya din ang bumili nung para sa akin, yung St. Peter plan. Para kahit sino mauna sa amin, yun ang gagamit. Hindi. Pag na-avail nyo, wala na. Ha? Pag na-avail nyo isa, wala na. Bibili uli. Kasi na-avail na nung una, yung tatay ko gumamit. Okay. Oo nga pala. Tapos meron ulit bago. Tapos nung bago siyang umalis, nag-avail ulit sila. May slot ulit. Okay. Ng slot. Ganito lang naman, either mamatay ka o uwi si Lord dito. Pag Christian ka, sir, mabalik tayo. Pag Christian ka, ano ang mga dapat iwasan mo tungkol dyan sa konsepto na yan? Ng parinig, ng hingi, ng libre, ng kuripot? Paano? Ano bang naobserbahan mong problema ng Kristiyanong ginagawa ng karamihan ng Kristiyano na hindi nadidil? Tapos parang tinatanggap na lang na normal sa kultura. Huwag ka mahilig magpalibre. Ayun. Isa yan. Kasi ikaw mismo, alam mo na lahat is merong pangailangan.
kahit hindi burden sa kanya, huwag kang mang-abuso na ibang tao. Kunwari, kahit na matalik tayo magkaibigan, magpaalam ka pa rin. Magsabi ka pa rin. Kasi hindi mo tinetake advantage yung pagiging magkaibigan nyo. Okay? Yun saka yung isa. Nakakadala yun, kapag palibre ka. Susunod, di ka na mai-invite. Oo. Yun yung isa. Yung pangalawa naman is yung makwenta, matuos. Yung parang lagi mauubusan ng pera. Ayun. Maliban na lang kung merong critical na, Brad, hindi pwedeng hindi maibigay kasi meron akong due. Meron akong hulog. Okay lang yun, naiintindihan ko yun. May mga... akala ko yung matuos na na parang naalala mo ba? Akala ko panunumbat. Nanunumbat na. Tandaan mo ba? Yung tinulungan kita. Yung, parang blackmail lang dating At ayoko din yung abusado. Ayun, ayoko din nun. Yung abusado. Yung... Ay, sa mga yung mga... Mamaya, mas malaki pa yung sweldo mo sa akin, tas sa akin ka yung simpleng handaan, yung mga nagsusupot, mga nagsasharon. Ako kasi... Okay lang ba? Parang okay lang. Kunwari, ang nag-initiate nun is yung nagpakain. Ala namang problema doon. Kasi, kunwari... Hindi kasi, kunwari ako, birthday ko. Pag sinabi kong, iuwi nyo na yan kasi wala din namang kakain sa amin yan. Totoo yun. Iuwi nyo talaga dahil masisira lang sa bahay. Yun. Pero meron kasing etiketa naman. Ikaw yun. Pero meron din kasing iba na etiketa na, sige, mag-uwi kayo. Tapos, alam nyo yung, sige, mag-uwi kayo. Tapos ikaw naman, oo, kakagad. Alam mo yun? Saan ko ba natutunan yun? Ewan ko kung anong bansa yun, na kailangan mong tanggihan 3 times yung alok. Pero pag in-insist pa rin niya sa ika-4th time, totoo. Pero kunwari sa 3 times na hinindian mo, pumayag na siya na hindi. Ibig sabihin, most probably daw, hindi siya willing talaga na parang ibigay. Pero yun, sa ibang bansa naman, hindi natin kultura mga Pilipino. Sa atin kasi talagang, kain. Totoong kain yun. Oo, totoong kain. Pero may din kasi tayo, pabalat buong eh. Yun pala. Yan pala yung tamang term. Pabalat buong. Kung pa nag-aaya ka lang. Kunwari, may food ako, konti lang naman, pang lunch. Then sabihin ko, sababay na kayo kumain. Ayun. Yun na yung tamang term. Dahil pala ganun. Sabayan nyo na ako kumain. Kaya na tayo, halika na. Saan ulam mo? Ganon. Sabay ako. Kaya minsan pag may nag-aalok sa akin, totoo bang alok yan pag kumain ako dyan? Ibiro ko ng gano'n. Yeah. Ngayon kasi parang kailangan mo nang linawin lahat no? Unlike before, talagang malakas ang mga ESP ng tao Pero ako naman... Ngayon, pamanhid Pero ako naman, hindi ko sasabi isang bagay na as much as possible, hindi ko mean. Kasi pag pinatulan ng tao yung bagay na yun, kailangan mo panindig ka kasi ayun. So kung hindi mo mean yung sinasabi mo, in the first place, huwag mo sabihin. Ayun naman talaga. Ayun. Ganun yun. Yung joke mo, mabalik tayo ng kaunti. Yung sa joke mo na, yung mga joke na parinig, sa tingin mo talaga, mayroong laman yun. Meron talaga laman yun. Kaya sinabi ko. Para kapag, tawag dito, tinabla ka, hindi, joke lang yun. Oo. Para double defense ka, no? Kaya biniro ko din. Sabi ko, ay, tip na lang po yung 4. Wala pala desisyon. Sabi ko gano'n. Pala desisyon. Saan niya? Secret. Bawal pala sabihin. Bawal sabihin. Nagsasabi na kasi ako ng order noong una. Hindi ako pinakinggan. Tapos, nung nagbabayad na ako, ala kasi kung barya na sabihin natin na mas mababa. Smaller sabi ko, bills. wala ka ako kung 20. So, 100 ka ako meron. Winan ako yung 100. Wala po ba kayong 20? Hala, sinabi ko na ka, wala ka ako. Gabi ba yan? Umaga ba yan? Gabi. Sabi ko, hala, sinabi ko na ka, wala akong 20. Alam mo yun, hindi ka na nga pinakinggan nung una. Pero alam mo kapag nagtitindahan ka, obligasyon mo din talaga, no? Na na magbaparya, no? At hindi lang yun. Obligasyon mo na kapag may tayo sa harap mo, ikaw ang mag-i-initiate ng mag-entertain kung ano yung order. Nagsasabi na kasi ako ng order. Di ako pinakinggan. Nagsalita yung isa kasama natin na order. Kinuha niya yung order niya. Pinalagpas ko na lang.
Nung sa doon ako na i-order. Pinalagpas ko na yun ala na. Nung ako na i-order, tapos sabi ko, ala akong barya na 20. Ang sinabi pa, sa tingin ko hindi lang niya narinig. Ang sinabi pa is, baka po meron po kayong 20. Ay, sinabi ko na nga wala akong 20. Sabi ko, ganun. So parang, nung una, hindi ako pinakinggan, benefit of the doubt. Pero yung 2 beses ka na hindi pinakikinggan, sabi ko, parang gusto ko sabihin na, parang ako ang PWD, the hard on hearing, hindi kayo. Parang gusto ko sabihin ganun eh. Tapos, dinagdagan pa niya na, sige, ito na ako yung PWD para buwaba yun. Tamo, hindi ko dapat gagamitin yun. Ginamit ko ito, dahil walang palukli eh. Ngayon yung 4 na piso, sabi, ano ko na lang daw, i-tip. Siya nagdesisyon. I-tip nyo na lang po yung 4. Tapos natawa-tawa siya. Alam ko, medyo gano'n. Kahit ba 4 lang yun. Na-turn off kasi ko sa gano'n. Hayaan mong kusa ibigay. Tsaka, sorry. Huwag nga natin gawing culture yung tip dito sa Pilipinas. Ang mainam na gawin natin is generosity. Na hindi kailangan sabihin nung tao na magbigay ng tip. And number 2, siguro yung kapag meron, thank you. Pag wala. Tsaka number 2, siguro yung mga establishments magpasweldo ng competitive. Para hindi require yung pagtitip. Tingnan mo, ang taas nung honor and respect sa Japan. Yun, nakaka-insulto pa nga sa kanila pag nagtitip eh. Ayun. Di ba si Chef Boy Logro nung tinipan? Diba? Again, if it is out of generosity, yes. Pero titignan mo rin culture. Huwag nating gayahin lagi yung culture ng Western. Dahil may mga culture sila na hindi. Saka tayo okay. East tayo eh. Oo, Eastern. Tayo nga maayos na sa pagdidiscipline eh. Mapakiramdam tayo. Ganun yung East eh. Pakiramdam. Ito, bago ako bumalik. Tawan-tawa pa ako yung kino-commend nila yung mga old Filipina nurses. Kino-commend nila. Kasi maano sila sa discipline. Tapos, kunwari, babardaguling ka. Kahit doktor pa yung nakaka-clash nila, minsan sinasalya nila yung doktor pag mali. Na ko lang, napanood ko na doon sa isang vlogger. May ground. Ang point lang is, alam mo talaga, kung yung tama, mag-stand ka doon sa tama. Going back to our topic. So, nagbigay sila. Pero again, kaya natutuwa si Paul, hindi dahil sa binigyan siya. Though may pangailangan si Paul, Pero, hindi niya to sinabi. Hindi ka siguro nag-expect. Kaya, hindi naman sa hindi siya nag-expect. Ito yung sinasabi niya na content lang siya. Kung nagbigay, okay. Kung hindi siya nag-demand. Yung palang tamang term. Kasi alam niya na mabuti ang mga Philippines, giver na nga. Kasi na nasa Thessalonica siya, ang tumulong sa kanya, isa is yung mga Philippines. Out of poverty, ha? Ibig sabihin, sila din mismo is may pangangailangan pero nagawa pa nilang magbigay. Gaano kagrabe yun? Yung mayaman. Kaya, yung Korean. Yun na naman. Sorry. Ngayon, ito si Paul, sabi niya, hindi siya natutuwa na dahil, may kailangan kasi ko kaya yes, buti na nagbigay kayo. Hindi ganon. Natutuwa siya kasi, galing nyo natutuwa siya kasi, natutunan talaga ng Philippines yung heart ng giving. Hindi dun sa na-receive, kundi dun sa natutunan. Nung nagbigay. Yes, exactly. Kasi si Paul, kasi, pinakita niya dito na hindi siya, hindi siya demanding kontento naman siya. Saka maganda, doon makikita habol ng tao Oo. No? Oo, totoo din. Kung material o Kasi si Paul hindi siya needy. Saka si Paul, tingin ko naman, may K. Kung magde-demand din siya, hindi ko babatasin. May area na di ba? Sinabi niya na, ang tawag dito, mali ba na humingi kami sa inyo ng... Di ba sa pagbibigay namin ng spiritual na tulong, mali ba na mag-demand kami? Pero sabi niya, pero hindi pa rin niya. Tama. So, yun yung mga hindi marunong naman magbigay. Tinuturuan naman niya. Well, maganda. Ito, yung Philippines, natuwa siya kasi natutunan nila yung tamang generosity. Yung heart, no?
Kasi yung iba parang ano lang sa material lang, pagkatapos magbigay, wala na, walang pakialam doon sa nagbigay, walang, gano'n naman. Oo. Ngayon, sabi dito, kaya hindi siya nagde-demand kasi naranasan naman niya natutunan naman niya na maging kontento sa lahat ng bagay. Naranasan niya na well-off siya, okay. Pero naranasan din niya yung salat talaga. So, naranasan niya na maging kontento sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin, mayaman, mahirap, meron, wala. Naturuan talaga siya ni God na meron o wala, tuloy lang. Okay? Meron o wala, yung attitude natin kay God at towards other people, the same. Tama. So, huwag kayong naniniwala dun sa mga ibang pastor na dapat kapag Christian ka, ano ka lang, yung your head, not the Old Testament siya. Diba? Parang kailangan, ano ka lang. Although, syempre, si God, kahit New Testament, nagbe-bless din niya ng pera. Oo. Diba? Yes, nagbe-bless pa rin si God ng... Si God ba gusto, ay, sumusunod yung anak ko. Pahirapin ko kaya. Hindi naman ganon, di ba? Hindi naman siya ganon. Hindi mo nananadya si God lagi na hindi ka na okay, lalo ka pa. Oo. Pero nakita nyo naman kasi yung trend. Yung trajectory ng nangyayari sa mga sumusunod kay God. Hindi naman papayaman. Di ba? Minsan nga, pag yumama ka, pagtaka kayo. Oo. Parang ganun. Hindi naman papayaman kasi may mga persecution. Siguro they are richer sa kanilang spiritual life. Pero hindi natin dinidiscount na even sa material na bagay, nagpapala naman talaga si Lord. Ngayon, ang point lang dito, wala dun sa wala sa yaman saka sa hirap. Wala din sa laki nung pagiging Kristiyano. Kasi ang umuuso ngayon, kailangan pag Christian ka, bless ka ni God. O huwag mo sabihing mahirap ka. Ganun Oo. O huwag mo yung sabihin, huwag mo i-declare na mahirap ka. Huwag mo sabihin wala kang pera. Huwag mo sabihing masakit ulo mo. Huwag mo ganun Idadiagnose ka na, doktor. Ay, hindi po masakit yung ulo ko . O, tamang diagnosis ba ibibigay? Hindi rin kita bibigyan ng gamot. Ganun. May mga iba pa nga yung magpa-doktor kasi ayaw niya lang tanggapin Because Jesus is my healer. Tandaan kasi natin na ang salita ng Diyos ay balanse. So, kumbaga, hindi ka pwedeng ma-extreme sa kahit anong side. Even yung sinasabi ko to... Physician nga dito sinasabi ko sa mga estudyante ko na, for example, medyo abusive yung parents. Meron naman. Lagi to. Baka sa kwento lang nila Sa kwento lang siguro nila to kasi hindi ko pa naririnig yung kabilang side. Pero given the benefit of the doubt, sige. Sinasabi ng parents na sa kanila lagi, i-honor niyo yung parents niyo. Wala nang masama. Tama naman talaga yun. And that is the first command with promise. Kaya nga lang, pag tinuloy mo yung verse na 2, nakalagay doon, at kayo namang mga magulang, kayong mga tatay, huwag naman kayong gumawa ng ikasasama ng kalooban ng inyong mga anak. So, ibig sabihin, merong balanse. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano, sa totoo lang, mahirap. Hindi ka kasi pwedeng ma-extreme na, magulang ako, pakabig. Hindi. Meron ka ding role kung saan sa anak mo is mag-aano ka rin, maglilingkod ka din. Diba? Yun. Kaya minsan na ka-cancel natin yung mga bata because ang lagi natin ine-empower yung isang verse. Balanse yun. Mag-iingat yung mga magulang din na ma-exasperate nila yung anak nila. Bakit naman yung bata is hindi susunod kapag yung magulang obedient sa Diyos? Diba? It's two-way. Hindi lang yung anak ang nagsasubmit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-submit sa magulang. Yung magulang din nagsasubmit sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging concerned and compassionate sa kanilang mga anak. Tama. Parang Christian parenting So, ang tendency kasi pag matanda, mag-overruled, mag-overpower. Which is culture na nakuha natin sa mga Chinese. Kasi sa kanila, authoritarianism Bagay, nung araw din naman kasi sa atin, sa Pilipinas, baka kahit wala pang Chino nun Sino. Yung seniority. Ngayon kasi ayaw pa nila ng inchik magpatawag Hindi, parang racist daw yun Pero sa mga textbook kasi, intsik. Yun yung nakalagay. So, yun natatandaan ko. Pero marami din tayong mga sa tribe mga elder. Yun nga. Diba? So, kumbaga, ganun yung naging culture and mindset. Kasi nga, nung araw, pag elder ka, madami kang experience. Pero nagbabago pala panahon,
May mga hindi na applicable. Ako na rin, may verse sa Ecclesiastes na hindi laging yung mas matanda ang laging mas may alam ng katotohanan. So, ibabalansehin din natin. Di ba napakaganda na habang tumatanda ka, ikaw ay mas nagiging humble and nagiging teachable. Nababaligtad kasi yung trend eh. Habang tumatanda, mas lalo nagiging stubborn. Matigas sa ulo. Wag sanang ganun. Matanda ng paurong ba yan? Matanda ng paurong. Okay. Ngayon, to continue, sabi dito is, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan na. Yan sabi yun. Main course natin yan. So, ang content ng pagkakasabi niya dito, ibig sabihin, kaya niyang magawa yung kalooban ni God whether meron siya or wala. Kasi ang nagiging sustenance niya at nagiging provider niya si God. So, ang context niyan is nakakulong. Ang context niyan is yung pagiging content. Okay. Yung I can do all things through Christ who gives me strength. Ang context talaga niya is yung pagiging kontento. So, ano yung hindi context na to? Ang hindi context nito is yung kaya mo manalo sa gera because kaya mo manalo sa contest. Though, tama na laging ibalik natin yung glory and thanksgiving sa Diyos. Hindi mali yung mga bagay na yun. Huwag mo lang gawing agimat. Huwag lang natin gawing agimat na ano. Hindi kasi iniisip ko eh. Kasi, di ba, parang pag merong mga in-interview na, nanalo ka sa fight mo. Paano ka nanalo? I give all glory to God. Ganito, because of Jesus Christ who strengthens me. Pwede mo naman sabihin yan, pero ang tanong ko sa'yo, are you content? Ngayon, kung hindi mo masagot yung are you content? Ako naman ang iniisip ko kasi, sir, yung kabila nagpe-pray din. Yung natalo. Hindi, may favoritism pa si God sa inyo, di ba? Parang pag ano. Kaya ang context talaga nito is about sa contentment. Para ma-achieve mo yung contentment na yan, kailangan mo talaga si Christ. Yun. Whether meron ka o wala. Oo. Panatag ka. Yes. May peace ka. Meron ka o wala ng mga material na bagay na a-achieve mo or nagagawa mo yung mga pinagagawa sa'yo ni God. Pero kasi kapag meron ka, di ka mapakali no? Yung pag marami kang pera. Ewan ko. Pag wala ka namang pera, ganun ang init ng ulo mo, tapos balisa ka, tapos di ka rin mapakali in a different manner. So yung sasabi na I can do all things through Christ who gives us strength. Panatag siya, content siya, na magagawa and magka-come to pass lahat ng pinagagawa sa kanya ni God, meron o wala mang physical na tulong sa ibang tao. Ang mindset ba dapat ng Christian tawag dito? Siyempre, kailangan pa rin mag-ipon, ano? Pero, how not to worry ba? Being a Christian, ano? How not to worry? Kunyari, hindi ka dapat maluho sa damit. Kasi sinabi, basta may isusuot di ba? Tapos sa bahay, basta may titiran, may bubong, pagkain. Siguro yung sa Timothy, yung godliness with contentment sa great gain. So, kunwari, ang godly ba na tao saan nakafocus ang kanyang mind at ang kanyang buhay? Di ba sa mga heavenly things? Ano ba yung mga heavenly things? Binanggit din dito sa Philippians 4 verse 8, whatever that's true, whatever that's noble, di ba, i-fix mo yung eyes mo sa mga ganong bagay. Ano pa? Yung future mo, may magagawa ka pa sa future mo? O, itong area na to, o de, yun yung gawin mo. Yung mga area na wala kang control. Wala kang control. Ang problemahin. Oo. Kasi logically speaking, pwede ba yun sabihin siya, wag mo lang problemahin sa mga bagay na wala kang control. O de, dandahanin natin. Pag ginawa mo to, may mababago ba doon? Wala. Eh di nagwo-worry ka. O de nagwo-worry ka. Sa wala. Anong maidadagdag mo doon sa wala? Wala. Ano yung maibabawas mo sa wala? Ala din. So kailangan din pala ng talino dyan. Hindi. Kailangan mo lang ng metacognition. Tatanungin mo lang yung mga doubts and fears mo. Di ba? Meron ba akong mababago sa iniisip niya towards sa akin? Wala. Hayaan mo na. Kung ano yung may control. Kasi kunwari, pag nag-explain ka, sabihin defensive ka. Pag di ka nag-explain, sabihin is wala kang pakialam. O di ko ka na lang magsalita. Sa init ka. Sa lamig. Meron akong co-teacher na na galit na galit Dahil, ang tawag dito, na-report kasi siya. Ang ginawa ko lang naman, nag-report yung estudyante, sa akin nag-report, TVL yun. Pinasa ko lang yung report, verbatim.
Verbatim lang. Nagsulat ng letter, nireklamo ko. Ba't ikaw? Dapat yung estudyante. Dapat daw, sinabihan ko na lang daw siya. Parang pakikisama lang. Ang sabi ko naman doon sa principal, nung kinausap ako, hindi ko na binasa yung letter para hindi madagdagay asar ko eh. Sabi ko, ma'am, pag nagra-rounds ako, minsan di siya nagtuturo, sinabihan ko yan ng personal. Okay. Tinatawanan lang ako. Parang tawa, yung nakakainis na tawa. Yung parang walang pakialam, yung parang wala siya ginawang mali. Parang wala lang. Na, uy, magturo naman ka ako kayo. Kawawa naman ka ako yung mga estudyante. Ala kayo doon. Tatawa lang. Babae yan? Nanay. Tatawa lang. Number 2, hindi ako ang head niya. Ibang head niya. Kasi ang ginawa ko, nag-report lang ako doon sa assistant principal, yung immediate supervisor ko. Hindi ko rin diniretso sa kapwa ko head dahil baka kami na may mag-away kasi baka close friend niya yon. So, ang protocol doon, sundin ko yung protocol. Sinabi ko sa immediate supervisor ko. Yung immediate supervisor, sinabi sa head niya, yung head niya sinabi sa kanya. Tama. Ayan. Tamang Ngayon, wala akong pinagsabihan na ibang mga wala akong pinagsabihan na ibang mga teacher. So, nakarating sa kanya. Ang ginawa niya, nag-war freak siya doon sa GC. Dinalaman. Dinalaman. Actually, hindi rin okay yung reputations niya before. Kaya yung mga teacher, hindi rin kumikibo nung nagwa-war freak siya. Kasi alam naman talaga yung ugali niya. Yun ba yung niya? Yun yung cry ang sinasabi niya, napahiya daw siya. Sa loob ko, hindi ka napahiya. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo because ikaw yung... Oo. Tsaka estudyante yung nagsumbong. Ngayon, kung totoo o hindi, yung isinumbong, ako ang ginawa ko lang, pinarating ko lang yung report. Mensahero. Messenger lang ako. Nagagalit sa akin tsaka doon sa sinumbungan. Di sabi, magharap-harap daw kami. Sabi ko, no problem. Hindi naman kami pinagharap. So, ang point dito is, ang dali natin. Sabi ko gano'n, ang galing natin sa social media, keyboard warrior, pero pag harapan na, yun yung... kasi pag na-expose pa, mahilig tayo magparinig eh. Dati kasi wala masyado maangas eh. Kasi harapan eh. Para bang, minsan hindi na uso'y hiya. Kasi, estudyante na yung nagsabi eh. Alam naman yung estudyante yung hindi ako kinikibo ngayon. Hindi rin muna ako kumikibo. Hinahayaan ko lang din siya. Hindi siya makapag-side comment din ng underhanded. Kasi, kapag tinuloy niya yun, siya din na may expose sa lahat ng mga pinaggagawa niya before. So, kaya sabi ko, okay lang, walang problema. Ngayon, kung ano may isipin niya sa akin, kung masama may ugali ko, siya na yun. Yun yung mga bagay na wala akong control. So, bakit ako mag-worry? Tsaka, hello, yung gumagawa pa ba ng tama ang kung ano yung sinabi, like, ba't daw pinakikialaman yung teaching strategy? Wala. Sa loob ko, wala akong pinakialaman teaching strategy. Kung ano yung nireport sa akin, yun lang yung nireport ko. Yun sana yung sasabihin mo sa harapan. Yun lang yung report. Ngayon, yun nga, nagagalit sa akin, ba't hindi nila sinabi sa kanya? It is because before, nung diniretso ka, pinagtawanan mo. And number 2, hindi professional na ididiretso ko sa'yo dahil hindi ako yung head mo. Yun. Tama lang. Okay. Pwedeng magkasama tayo sa trabaho, nagpapakisamahan tayo, pero hindi kita kaibigan. Hindi tayo magtatagay pa ng... kasi nung previously, may mga ginawa din siya sa akin, pero never siya nag-apologize. Pinalagpas ko yun. So, hindi porket nag-uusap tayo is magkaibigan tayo. Magka-work tayo. May kisama ako, yes. Pero, hindi ko uulitin. Tsaka kung mali kayo, di ba? Pag ikaw nang mali, dapat ikaw nang mag-humble down. Kasi nga, mali kayo eh. Actually, mas tataas pa nga respeto ko sa ganun. Hindi. Nag-war freak sa GC. Wala naman pinagsasabihan. Dinalaman tuloy. Yun tuloy. Yun. So, kumbaga, minsan, tayo yung nagdadala din na kahiyan sa sarili natin. Sarili nating, Kaya nga chinat ako ng ibang teacher na hindi rin naniniwala sa mga sinasabi niya kasi parang may mga previous naman din talaga estudyante na nagsasabi na hindi siya maayos magturo or hindi nga minsan pumapasok before. Pero ngayon pumapasok naman na siya. So, praise God na after naman nun, nagtuturo na sila. Sa akin, win-win pa rin. Kahit sumama yung tingin niya sa akin, win-win pa rin. Ngayon,
Mas maayos magturo. Di maganda. Tsaka kinall out lang. Hindi naman siya minimohan. Hindi naman siya binigyan ng warning talaga na written na pwedeng i-attach dun sa kanyang file. Ano nakita mo scenario, no? Di ba, sinumbong mo sa immediate supervisor mo. Sinabi ng supervisor mo sa head niya. Tapos yung head niya nagsabi sa kanya. So, ano kaya ang ano nun? Pwede kasing sinabi niya, sino nagsabi? Di ba ganun? Hindi, ako naman, ang tinetrace ko, sinabi ko sa kanya, titrace ko kung sino nagsabi doon sa head niya. Baka kasi exage yung pagpaparating. Ayun. Hindi mo pa nagawa yan? Ha? Hindi mo pa nagawa? Hindi, na-trace ko naman. Parang tama naman. Ngayon, kung inilaglag man ako nung head ko na yon, ay nung immediate supervisor ko, ala na ako doon. Doesn't matter kung in-exage man niya, ala na ako doon. Ang sa akin lang is, mag-reflect ka bakit ayaw sa'yo ng bata. Di ba? Mag-reflect ka bakit ka nire-report ng bata. O kaya kausapin mo yung mga bata, bakit ganon yung... Win-win situation. Tsaka, mali ba na questionin nung mga head mo, hindi ako mga head mo, yung teaching strategy mo kung hindi okay. Wala na bang room for improvement? O yun. So, kumbaga, para bang, hindi ko na lang pinatulan, tumahimik na lang ako. So, kumbaga, yan yung kahalagahan na tayo, pag wala tayong control sa mga bagay, hayaan na natin si God. Okay. Kasi in the first place, baka akala natin, taas ang tingin natin sa sarili natin, may reputation pa tayo, hindi naman ganun yung tingin ng tao sa atin dahil hindi naman talaga ganun pamumuhay natin. Ikaw nakakahiya. Wala namang reputasyon talaga na if there's no talagang mataas. Kaya nga, kumbaga, sabi ko, mareklamo na ako sa lahat ng bagay, wag lang sa isa. Yung sabihin na hindi ako nagtuturo. Kasi teacher ako Ang pinakamasakit sa akin na reklamo na maririnig is sabihin sa akin na hindi nagtuturo. Sa'yo kasi parang core mo, Core mo na teacher ka teacher ka Pag teacher ka, hindi ka nagtuturo ng maayos, ano ka na? Ano na yung di ba? Or pang emergency room ka na, lagi ko sinasabi yun So, kumbaga, kahit sa teaching, masasabi mo rin yung I can do all things through Christ who strengthens me. Merong facilities na maayos o wala, magtuturo ka. May pumasok na madaming estudyante o kulang. Hataw lang. Parang tuturo ka pa din. Ganun lang. Sabihin natin na mainit o malamig, umuulan o hindi. Magturo ka lang. So, kumbaga, gawin mo kung ano yung trabaho mo. At saka meron dong joy na ikaw ginagawa mo yung trabaho mo, may mga estudyante din na ginagawa din nila yung trabaho din nila. Meron akong naiisip Siguro kasi si Paul, alam niya yung purpose niya sa buhay. Kaya yung drive niya, hindi nauubos. Di ba? Yung result may vary, pero yung drive niya hindi nauubos kasi alam niya na kay God galing yun. Yes. I'm very sorry to say na may mga nagti-teacher kasi na sideline nila yung pagiging teacher. Hindi nila priority yung pagtuturo. Ang main nila, halimbawa, magbenta ng ganito, magpayaman. Magbenta. Dati kasi ice candy. So pag teacher ka, hindi mo dapat sideline yung pagtuturo. Sabagay yung ice candy, hindi ka mayayaman. However, syempre, pag narinig ito ng mga secular na tao, sabihin lang, ay hindi ganun, practical lang tayo. Kaya nga po ito ay, Christian podcast So, kumbaga... Kakahiya naman na sinideline mo yung main. Kakahiya naman na sinideline mo yung pagtuturo. And teaching is the noblest profession. Dahil lahat ng profession is... Galing sa isang teacher. May nagturo sa'yo, whether formal or informal yung teacher mo. Meron ka mentor. Meron nagtuturo sa'yo. Yan. Then, last but not the least, sabi, nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Pero pinagpapasalamat ni Paul yung whatever na tulong na ginawa ng mga Philippians. Okay, next, 15 to 18. Alam nyo, mismong mga Philippians, nasimula pa nung una kong pinreach ang magandang balita pag alis ko sa Macedonia. Walang ibang church na nakasama ko sa pagbibigay at pagtanggap ng blessing. Okay. Kayo lang. Hanggang 16 ba? 18. Sorry, 18. Nung nasa Thessalonica nga ako, ilang beses nyo akong tinulungan.
Di naman sa naghahanap ako ng ibibigay nyo sa akin. Gusto ko lang na makitang madagdagan ang blessing nyo dahil sa mga binibigay nyo. Natanggap ko na lahat ng binigay nyo. Sobra pa nga ang mga ito. Andito na lahat ng kailangan ko. Nabigay na sa akin ni Epaphroditus lahat ng pinadala nyo. Okay. Uy, hanggang 18 na. Para itong mabangong offering sa Diyos, isang sacrifice na acceptable at nagpapasaya sa Kanya. Okay. Dito, pinapaliwanag na yung beginning of gospel dito, yung simula nung ministry ni Paul sa Europe. Okay, which is Acts chapter 16. Yan din sinasabi ko kanina na tumulong yung Philippians dun sa pangailangan niya sa Thessalonica. It's the beginning pala no? Pero, to be fair, ang tawag dito, dahil nga saktuhan lang din yung bigay ng Philippians, hindi naman mayaman ang mga Philippians eh. Si Paul nagtrabaho din nung time na nagmi-minister siya sa Pero hindi naman siya Thessalonians. ko lang to hindi siya ganun. May ibigay, okay. Wala. Wala. Yun yung sinasabi na maging content, yun yung I can do all things. Okay, paano pag pastor ka? Alam ko kasi sa mga ibang mga churches, talagang paano ba ang pasahod sa pastor? Ano bang alam mo diyan? Hindi ko alam, basta alam ko depende sa mapag-agrihan. Ng board. Ngayon kung full-time na pastor talaga, yung wala siyang sariling business, okay? Hanggat maaari kasi wala ka sanang business para ma-avoid yung magamit mo yung pera ng church. Maliban na lang kung yung iba yung secretary, hindi yung yung treasurer, hindi pastor, yung hindi mo nahawa kay pera. O at least yun, credible ka na mag-business. Pwede naman. Kaso nga lang parang hindi naman off. Nahati kasi yung oras, yung ba Hindi parang pagpastor ka na negosyante. Okay naman. Okay lang din naman pala. Wag lang ikaw yung humahawak ng tithes and offering ng church or any money matters ng church. Kasi baka mapaghalo, matakip-takip. Yes, oo. Lalo na kapag peligro. Kaya nga sa atin, yung treasure natin, hindi yun yung pastor. Tsaka naka-account, well-accounted lahat nung pumapasok, na offering, tsaka tithes, at tsaka lahat noong expenses. At hindi yung pastor ang may hawak. Yan. Ngayon, ang Nag-agreehan muna ng board. Bibili na ba to? Yes. Ganon. Ang kinakatawa dito ni Paul is yung fruit na lumitaw na generosity and benevolence ng mga Philippians. Yun yung kinakatawa niya. Why? Because it would be in their account. Ayun. So, kumbaga, ibe-bless sila ni God because nakita ni God na spiritually, nagbe-bear sila ng fruit. Dati kasi akala ko pang-uuto lang yung Yun. Yung what you sow, you will reap. Tapos yung it is blessed to give than to receive. Dati akala mo pang-uuto lang, kaya magbigay tayo. Di ba? Pero totoo pala, totoo siya in a sense na kapag ikaw ang nagbigay, hindi ikaw ang meron. Oo. Pansin mo, pag nagbigay ka sa isang tao na hindi ka naman niya kayang suklian pabalik, asarap sa pakiramdam Oo, saka yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Pero hindi ka naman nagbibigay to feel good. Nagbibigay ka because sobra-sobra fruit din. Fruit lang yun ang... Oo. Sobra-sobra din yung binigay sa'yo ng Diyos. Para bang hindi na siya yung, dapat gawin ko to. Hindi na siya yung ganun Normal na lang sa'yo. Alam mo, nagawin yung bagay. Napansin ko yan. Kasi dati meron akong, meron akong ugali na yung kakamalin ko lahat. Pag may pagkain ka, hindi makita to. Ako lang kakain na to. Di ba? Para pag may pagkain ka, nagtatago kasi hingan nila ako. Dati may ganun ako ugali. Tapos, hindi pala masaya. Hindi masaya. Minsan bubulunan ka pa. Mas masaya talaga yung may cashier. Hindi ko ito kumain sa ba? Sasabi ko rin sa yung health benefit ng Make a Share. So for example, may paborito kang pagkain, matamis. So para hindi ka magka-diabetes, i-share mo na lang. 50% lang ang makakain mo. Kung 5 kayo, ilan na lang yun? 20%. Masaya pa sila, masaya ka din. May mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Saka gluttony pala din yan. Oo. 7 deadly sins, saan yun Saan yun hinako? Catholic kasi Catholic ang Pero syempre, may mga mapagkukuhanan din naman sa Bible. Sa Proverbs kasi alam ko na merong ayaw si God.
7 ba yun? 7 din yata yun eh. Sa Proverbs. Hindi ako sure. Pero yung 7 naman na yun, pwede naman nating mahanapan talaga ng verse yung 7 na yun, na sin talaga. Ayun. Okay. Well, yun lang. Gluttony kasi dapat hindi din. Kaya may na-inventong fast. Hindi na na-invento. Kaya may fasting. Kaya, at saka the body is the temple of the Holy Spirit. Hindi mo binabasura yung katawan mo. Saka, natutunan ko if you can control your appetite. You cannot control your life. Parang yung sabi dun eh. Totoo naman kasi flesh yun eh. Yun yung basic eh. Oo, yun yung basic. Yung basic na i-deny mo eh. Hindi mo kaya discipline yung body mo, paano pa i-discipline yun sa ibang area? Pero alam mo, may totoo din. Totoo naman. Kasi kunyari, gusto ko itong kainin eh. Pag hindi ka nasanay, magandang training yun eh. Kahit ayoko, kahit gusto ko, hindi ko kakainin. Ngayon, training siya sa mind mo din na kapag merong tukso na mas mabigat, may practice ka na mag-deny. May practice. Hindi yung mentalidad na parang, hindi kapag malaki na rin tukso, doon ko na lang siseryosohin. Parang, pag marami akong pera, doon ko magbibigay. Di ba? Gets mo? Mali eh. Doon sa maliit, doon ka nagpa-practice eh. Parang before, ang training ko, pag bumibili na ng ulam, gulay. Uy. Okay, gulay. Katulad kanina, ano inulam mo? Ay, ginataan ba yun? Yung ginulay na mais. Ayoko yun. Ha? Yung mais, tapos may malunggay. Ay, nasusuka ka doon. Maggusto ko yun, pero dahil nga sa sakit ko ngayon. Okay. O, di yun yung in-order ko. May iba pa po bang gulay? 2 yung ulam ko eh. Wow. Pero parehong gulay. Ngayon kanina, walang-wala. O sige, ito na lang pastel. Hindi, pastel. Chicken. Teto ko muna kung chicken. Yun ba yung ano? Yung naka-strips, yung nakahimay. Ay, ano ba yun? Yung pastel? Hindi, pastel yung hinimay na chicken. Ay, sorry. Hinimay na chicken. O, di yun na lang. Pero yung mga normal days, 2 kasi niluluto nilang may gulay. Saan ka bumibili? Sa kantin. Kantin sa school. So, yun na lang binibili ko. May gulay. Tsaka nakaka-detox yun. Pag gulay kasi kinakain mo, hindi siya nakaka-bloat. Pero pag puro karne. Gutom ka agad. Diba? Yung karne, dami mo nang kinain. Parang hindi ka pa nabubusog. Tapos maya-maya, pag nasobrahan na, bloated ka naman. Tapos nakakataas din ng cholesterol. Nagutom naman ako bigla. So, usapan natin. Sige, i-train mo yung sarili mo. Yun nga eh. Bigla kang, yung cravings na yan. Mahilig pa tayo, craving satisfied. Popost pa. Wala pong masama dun ha. Sorry natatawa lang wala kami. Wala nang mali na picturean. Merong one time na gustong kung picturean talaga yung ano yun? Pagkain ko. Kasi na-appreciate ko. Hindi, na-appreciate ko lang talaga. Ano nga? Kailan ba yun? Sobrang sarap. Last week ata. Hindi, gusto ko lang din yung itsura. Tapos naisip ko, wag na, hindi ko rin naman, hindi ko rin naman ugali. Sige, basta na-appreciate ko siya tapos, gano'n. Dati di ako mahilig mag-picture. Lately, nagpipicture ako. Yung pang sa akin lang. Mag-upload ako kasi natuwa ako. Hindi to brag. For example, yung 2 matabang pusa. Cute eh. Ano kasi yun? Nag-ano sila? Nag-share ako, nagba-Bible study kami ni Mama. Tapos yung mas mataba kasi nakahiga doon sa gilid. Tutulog. Yung mas mataba doon? Yung nasa kaliwa. Yung nasa kanan, yung kapatid niya, nilapitan siya, nililinis siya. Tapos maya-maya. Ilan na pusa mo? 6. Tapos yung isang brethren natin na iniwan muna doon. Isang brethren na pusa eh. Ngayon, dahil magkapatid, ganun na may pusa, lilinisin. Tapos kapag maya-maya, biglang mag-aaway na kapag nalinis na. Nakahiga pareho. Bago kasi bago sila maglinisan, nilaro-laro ko muna, pinagod ko muna. Para pag natulog ako, tulog na rin sila. So, ang ginawa... Malambing sila. Oo. So, sorry nakat kita. Okay lang. Kung papipiliin ka pusa, aso. Dahil pusa yung ilalagang ko pusa. Sabi kasi nila pag pusa daw, wala daw pake. Hindi Hindi naman. Nung minsan nga nagpe-pray ako akala niya malungkot ako umupo siya sa ganito ko Tapos doon na siya natulog.
Malambing. Oo, malambing. May nagmamasahe pa nga. Umuwi ako one time. Pero may ano din siya, no? Meron din siyang nadudulot na feeling sa tao, ano? Yung pusa, no? Oo naman. Kahit sabi natin hayop endorphins yun. Hindi, may emotions din kasi yung hayop eh. Merong one time, yung mataba na yun. Kasi nakadapa ako sakit no likod ko. Parang may lamig. Mabigat kasi siya. Ito, hindi to joke. Nagpapump kasi siya eh. Yung nagmamasahe. Lumagotok yung likod ko. Kasi mabigat siya eh. Lumagotok yung... Sabi ko, ay, very good. Ganyan dapat yung mga nakatira sa bahay na ito. Hindi yung pinakakain lang. Dapat nagtatrabaho kayo. Lumagotok yung likod. Nagmamasahe po sa Sergio. Grabe lahat naman. Sila. Pero ang pinaka-okay yung mataba kasi madiin talaga. Mabigat siyang nagmamasahe siya? Utusan. Ha? On and off. Pag humiga na ako, mamasahin. Siguro pag naamoy niyang amoy pawis, parang pheromone sa kanila. Ayun na, yun yung relax, yun kasi pag relax ng pusa ay nagaganong-ganon. Parang yung pattern na nakuha nila pag dumedede sila nung bata sila. Yung pinapump nila yung sa gatas no di ba? So tayo kasi tamsaking yung ating fetal position. Ano yung tawag doon? Is nagtatamsak. Parang fetal position na naka kasi sa psychology ganun eh. Kapag daw you feel threatened, parang kadalasan ginagawa natin posture na yun, hindi natin namamalayan. Ganun sila. Pero sila naman pag relax sila or parang kasi pag nakahiga sila nakatihaya eh. Di ba normally ang pusa pag nakahiga, yung lang. Hindi nakadapa, tapos yung naka-side. Siya kasi mo naka-side. O kaya nakatihaya talaga parang tao. Ganon siya humiga. Ibig sabihin, hindi sila threatened dun sa environment. So, sir, yung mga pusa mo, ilang kulay? Lahat? Puro itim? Puro itim. Okay. Ay, may nahalong konting puti. Kasi yung tatay mayroong shade ng white. So, ikaw, sir, bilang ikaw ay isang for-parent. Okay, sige, tuloy mo lang. Sige. Tawag dito. Nakikilatis mo sila? Magkakaiba yung ugali nila. Lahat. Hindi ka nalilito ba? Hindi. Ako yung may alaga eh. Okay. Kaya yung magulang na nagigets ko rin eh. Yung magulang na may triplets, may kambal. Kahit nakapikit yan. Okay? Kahit nakapikit yan, alam nila yan. Pansin mo, si Jacob. Ay, si Jacob. Si Iso. Ay, si Iso tsaka si Jacob. Tapos yung tatay nila, si Isaac pala. Isaac pala yung term. Yung si Isaac, di ba sabi niya, yung braso mo at saka yung amoy mo para kang si Iso. Pero yung presensya mo at boses mo parang si Jacob. So, ibig sabihin, kahit na hindi na niya malino na nakikita, alam nung magulang kung sino buisit yung ina. Pareho naman sila actually na pagkukulang kasi they played their favorites Kaya nga. Oo nga, Are you going to say that I'm unfair? No, you have your favorites. Kaya ni Bea Alonso. So, Bobby. So, do sa last part dito sa 18, sweet-smelling aroma. So, kumbaga, sacrificial yung pagbibigay nitong mga Philippians. Okay, at yun ay honorable kay God. O, konti lang, 19. Sige, 19. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo. Galing sa hindi mauubos na yaman niya sa tulong ni Christ. Okay. Ano kayang yaman yan? Sige. Yan na, baka akala nyo kayamanan na yan. Actually, na doon nagbigay yung mga Philippians sa kanya, ang prayer pa rin ni Paul, hindi dahil sa binigyan siya ng pangailangan niya, huwag kayo mag-alala. Si God din ang magsusupply ng pangailangan nyo. Hindi ito yung mindless na pagbibigay Oy, total, pagpo-provide na naman ako ni God. Sige, bigay ko na pati yung investment yun. Oo. Hindi o kaya, bigay, investment. Hindi lang yung investment. Yung isang walang pag-iisip na pagbibigay. Yung para sa pamilya mo na, halimbawa, kakainin ng pamilya mo. Oo. May ka rin sa kanila dapat. May responsibilidad ka rin. So, pagka ganun, pabaya ka, hindi rin tama yun. Okay. May nag-suffer Oo. Na isang... Tapos sariling family mo pa na Christian din naman. Careful din pagka ganun. Ngayon, sabi dito, huwag mo isipin na lagi kang mawawalan kasi nga, magsusupply si God. Pero kung kunyari ako ang Diyos, kunyari lang,
bibigyan ko din talaga generous kasi madami pa siyang matutulungan. Yes. Kung ako ang Diyos, pero syempre, di naman ako yun. Tsaka hindi siya possess ng possession niya. Diba? Hindi yun naman. Ganda, no? Hindi siya possess ng possession niya. Ooh. Ngayon, ang nakakatawa dito, your needs, hindi your wants. God will supply all your needs. So, isa mo, hindi ka magkukulang talaga. Okay? Pero, kung titingnan natin, hindi rin naman talaga, no? Hindi naman pinababayaan ni God ng mga needs natin. Feeling natin, pinababayaan tayo ni God, tapos nakabase tayo sa gusto natin. Sa wants. Kasi meron tayong sariling sariling standard hindi naman yun yung standard ni God. Pero pag naintindihan mo na may standard ni God, tapos sabihin, nagkulang ka ba? Hindi. Lahat ba ng pangailangan mo is hindi mo nakuha? Hindi, nakuha mo naman. Sobra-sobra pa nga Kaya may kanta na yung ito'y sapat na at higit pa. Tapos may verse pa na siksik, liglig, at umaapaw. Yun. Next, verse 20. Sa Diyos at Tatay natin ang papuri magpakailanman. Amen. O baka sabihin nung iba, ay wala na maisip si Paul kaya ito na yung nilagay na verse. Hindi. Ang point pa rin niya, so sa lahat ng kabutihan na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat lang talaga siyang papurihan. Kasi wala naman siyang pinabayaan na tunay na mga Kristiyano. Even nga yung hindi Christian, may common grace Yun. So, dapat lang talaga. Sovereignty ni God. Dapat lang talaga pasalamatan ay Diyos. 21 to 22. Ayan na. Kamusta sa mga pinili ng Diyos na nakapag-isa kay Christ Jesus? Kinakumusta rin kayo ng mga kapatid na kasama ko? May kasama siya. Hello daw, sabi ng lahat ng mga pinili ng Diyos na nandito. Lalo na yung mga nasa palasyo ng emperor. Okay, kay Caesar. Ngayon, sabi dito, greet every saint in Christ Jesus. Hindi pang elite lang yung hindi pang mga pinagtao lang yung pagiging santo. Sa lahat ng Christian yan. Tapos, di ba, nag-shoutout siya sa mga, nasa palasyo ng emperor. Ang emperor ata nung time na to, si Nero. Nero. Okay. Ngayon, may mga naging Christian at nakakilala sa Diyos na nasa household ni Nero. Dahil nakakulong siya. Oo. Hindi, tsaka na-sharean. Na-sharean. Di ba, parang pinaniniwalaan na siya di sumulat ng Romans, di ba? Pinaniniwala. So, kumbaga, may mga na-evangelize din na nasa loob ng tahanan ni Caesar. Kaya, ginigreet din niya. Di ba, grabe, Pwede ka ipapatay, pero nakapag-share ka pa dun sa loob. Alam niya yung purpose niya. Tapos siguro, sir, kunyari, nalaman mo purpose mo, yung drive mo, hindi mawawala. Hindi talaga. Ito nga lately, may nakausap ako, tapos nagkaroon ng, paano ba? Basta nagkaroon ng problem. Nung wala pa yung problem na yon, walang opportunity na ma-sharean yung mga people involved. Pero nagkaroon ng problem, masalimuot, pangit, pero mas maluwag at mas may opportunity ma-sharean dahil nagkaroon ng problem. So, minsan makikita mo rin na yung problems, open door. They are actually open doors and opportunity. So, halimbawa, dahil napunta si Paul sa Rome, o dahil nakulong si Paul, o di na-sharean tuloy manakulong, o dahil napadpad si Paul sa ganito, na-sharean tuloy yung... Mahilig ang Diyos sa ganun. Papatayin ko mga Kristiyano, ayun, binulag. Diba? Ganyan naman nangyayari. So, kumbaga, hindi... Ginagamit niya yung ginagamit niya yung circumstances for His glory. Yan. Sabi nga, si Joseph. Di ba? Nung, tinapon sa balon. Di ba? Na-save pa niya yung na-save pa niya yung Egypt. Halos lahat nga ng nangyari sa kanya, puro ganun Puro papangit, tapos maganda, pangit. Pero nung huli, di ba? Potiphar's wife. Nakulong. Tapos yung butler, tsaka yung baker. Yung tas nakalimutan pa siya na nakakulong. Sila Daniel. Lahat nga, lahat mga pangit. Doon umi-entrada. Kasi daw ganito. Ang Christian daw, minsan, kapag masalimuot yung buhay, nakakalimutan nila na parang cross-stitch ang Christian life. Nakatingin kasi tayo doon sa likuran nung tinatahi. Di ba, buhol-buhol yun. May mga talon-talon na, na sinulid. Pero hindi kasi yun yung picture talaga. Yung harap. Yun. Para sa mga hindi nag-TLE. Okay.
Ay, ano na ba ngayon? TLE pa rin ba? TLE pa rin naman. Okay. Bakit? Kasi may cross-stitch lesson doon. Sa TLE. Oo, ewan ko na kasi ngayon baka meron pa din. Okay. So, gets nyo pala. Okay. Last one. Sige, number 23. Sana maranasan yung lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi rin to closing lang. Baka sabihin, okay, closing remarks to ni Paul. Hindi. Nire-remind niya na tayo is mamuhay doon sa grasya at habag at kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Because in the first place, yung ating salvation is dahil lang din naman doon na pinanghawakan natin. So, wag tayo magdi-deviate. Ngayon, to close, basahin natin yung Revelations 20. Sige nga, basahin mo nga dyan. Revelations 22. Okay. Verse 21. Huling verse to ng Bible. And yun the grace ng Bible. And the grace of the Lord Jesus be with all. Amen. Yun din. Yun din. Hindi si Paul ang nito si John na to. Yun din. So kahit na iba-iba silang apostles, disciples, same ng hangarin, same ng purpose, same din ng basis lahat. It's all by the grace of our Lord Jesus. At sana, yung grace ni God is totoong nasa atin. Kasi yung grace ni God, hindi lang para masave tayo, kundi para mas magsipag tayo sa gawain ng Diyos. Yun lang. So, pag sinabing I can do all things through Christ who gives me strength, nagagawa mo maging kontento whether meron o wala nung mga bagay na gusto o kailangan natin. Magagawa nating ma-accomplish yung mga pinagagawa ni God kasi si God yung ating provider. Regardless ng mga sitwasyon, material or mga circumstantial na bagay. Yun yung natutunan ko ngayon. Kung alam mo ang purpose mo, yung drive mo, hindi, alam mo ni. Yes. Diba? Ang mga nagmulat. Actually, next week kung sasabihin mo yan, ay hindi na pipikit ba? Bye, guys. Sige, bye-bye.